So, hello guys! Shout out po sa lahat ng buong team Kalingap dyan, no? Wow Life TV, tsaka si Miss Sims Life. So, ito nga guys, another reaction po ang gawin natin ngayon sa mga nalalaman natin mga balibalita or hindi naman masabing issue. Slight issue siguro kung matawag natin. Pero, about para sa AIDS ito, particular kay Viancy sa mga nababasa or mga narinig-rinig natin ngayon. Di ba, Wow Life? So, yun. Pero, yun na nga guys. Bago tayo magsimula, suportahan po natin, walang iba, ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab, Atlina Vlogs, at sa lahat ng mga Kalingap Reactors, ang Kalingap Charity Vloggers. Pati rin kami ni Wow Life, salamat sa mga sa mga nakasuporta sa amin, sa mga nag-like and share sa mga upload video namin, sa mga live stream namin na bumibisita. So, yun na. Ikaw, Wow Life, shoutout ka muna. Shoutout sa lahat Mga Kiligid si Boys. Kiligid si boys, kiligid si girls. Sa lahat ng Itzy fans. Sa lahat ng Itzinians, di ba? So ito na nga, si Wowlat kasi yung magtatanong sa akin about dito sa mga pangyayari na ngayon, about doon sa mga live na may comment daw si Kalingap patungkol ito kay sa mga kay Viancy at sa mga kaibigan daw ni Viancy na may Alam mo, Life, ganito kasi yun, pakiramdam ko lang ha. Lately kasi, right after ng birthday ni Viancy, mas lalo kasing nakilala talaga si Viancy at talagang mas lalong naging highlight yung pangalan niya. At sikat talaga, as in, sigurado ako marami dyan sa diet na talagang kilala si Viancy. Ngayon, lately din, marami ding mga nagiging kaibigan si Viancy na nakapaligid sa kanya. Siyempre, yung halos lahat ng Kalingap Angels, diba, kaibigan ni Viancy. Yeah, sa lahat ng mga, and then di maiwasan na magbi-video-video, TikTok, ganon. So sa madaling salita, ang pag-usapan natin ngayon yung about doon sa, kasi parang nabasa ito sa Marian daw. Dahil din yon, isa din yon. Kasi si Marian, nung nakaraan ay magkasama sila. Parang si Marian bumisita ata doon sa mismong bahay nila Viancy. And yun, the usual na ginagawa ng mga magkakaibigan, kasi magkakaibigan sila, so sila mismo andun yung biro-biroan. Sila mismo nakakakuha ng ugali sa isa't isa or nakakaintindi. Ngayon si Marian ay nagpost ng clip na natulog si Viancy, although walang problema, ang ganda-ganda ni Viancy doon di ba? Hindi lang nagustuhan ng ibang mga fans, lalo na Itzy fans, kasi natulog nga si Viancy tapos ginano ni Marian, dinilat ni Marian yung mata. So, doon na part na yon is syempre sari-sari, halo-halo na rin ang opinion. Siguro tapos kaya napansin yun kasi na-post sa Facebook, kinalaman ng mga Itzinians. Oh, yes. So for me, reaction ko doon, para sa akin normal lang yun normal yun sa mga kaibigan talaga. Para sa akin normal yun talaga. May mga ganung banding talaga. Yun lang yun. At alam ko naman na halos lahat kayo naranasan nyo rin yan. Kung may mga kaibigan kayo, andun yung magkulitan kayo, magbiro-biroan kayo, normal yan. Pero sa estado kasi ni Viancy, kaya kung hindi lang sana sikat si Viancy ngayon, kung hindi siya sikat na, kung hindi siya kilala, okay yung walang problema, okay lang yun. Kahit pa i-post sa Facebook, sa IG ba, or saan ba, okay lang yun. Pero ando na kasi yung boom na boom ngayon or sikat ngayon ang isang Viancy or Itzy love team or matawting Itzy couple. So ando na yung Viancy lang mismo. Kahit si Viancy lang muna, hindi natin isali yung Itzy. Ando na yung talaga maraming makakapansin, lalo na yung mga nagmamahal kay Viancy na mga fans, ando na yung magre-react talaga at naiintindihan ko. Yun. Kumbaga, hindi nila nagustuhan yung post na gano'n dahil syempre, marami sa mga fans na hindi nila nagugustuhan dahil kumbaga parang wala daw respeto, gano'n. Hindi naman. Huwag niyong isipin guys, sa mga shoutout sa lahat ng mga Itzinians, huwag niyong isipin na walang respeto kasi magkakaibigan nga po sila, andun na yung kulitan nandun yung kulitan, magbiro-biroan sila. At alam ko namang naranasan yun. Kaya please lang, huwag niyong i-bash si Marian. Ako naman, sa totoo lang, hindi ko rin nagustuhan yung post na yun ni Marian, pero hindi ko rin siya ibabash. For me, ako hindi ko rin mag-react na bakit ito ganyan kasi pangit yung Kasi hindi ko naman masusukat yung respeto nila sa isa't isa, yung magkaibigan nila kasi sa isa't isa dahil lang sa isang post. You can't judge them hindi. because of dahil sa post na yon. Kasi for Marian siguro trip lang yun, tamang trip for fun, pero sa ibang mga fans hindi natin maiwasan, yung ibang mga fans talaga ay sensitive pagdating kay Viancy. Well, minsan ang mga BFF kasi yun talaga yung ginagawa. Like for example, kami ni Wow Life,
kapag ginigising niya ako, minsan ginaganon niya yung mata ko, pero hindi niya yon pinupost. Kumbaga, ano lang yon for keeps or like, tatuwaan lang naming dalawa yon. Parang sort of banding. Pero pag gagawin, pag like for example, kung may ibang tao nagagawa sa akin ganon, bigla-bigla na lang, tapos pagising mo, bigla na lang nakita mo sa post. Pero pag ibang tao ang gagawa no na something like hindi ka close ni Viancy, malaking katanungan yun. Talagang talagang kahit si Viancy magagalit talaga, 'di ba? Pero kung kaibigan mo naman, adikit mong kaibigan, so pagka for me walang problema. Isang beses lang din naman na nagpo-post si Marian about them. Kasi alam mo si Kalinga Prabo live, napaka-comment siya sa live ni Kuya July. Anong comment? Actually, meron akong 3 comment dito na na-forward to ng Kiligid si Boys, sa GC ng Kiligid si Boys, may nailapag to. And then, isa doon sa comment ni Kalinga Prabang sabi, please bigyan natin ng privacy si Viancy at kanyang family. So, ano bang ibig sabihin nito? Siguro, it's not all about na yan. Hindi ko masasabing rikta yan sa mga, hindi kasi kay Marin or sa, hindi lang ka Marian or sa mga kaibigan. Hindi yan rikta kay Marin or sa mga ibang Kalingap Angels kasi alam namin ni Rab na magkakaibigan yung mga yan. Mga dikit ng kaibigan, sabihin close friend. Siguro for me now, reaction ko, ito siguro para to sa mga, sabihin natin na maraming bumista kay Viancy do na halos siguro at sabihin natin na araw-araw pupunta or laging may nagba-vlog kay Viancy, laging may nakatutok na camera, may laging nakatutok na cellphone. Siguro napansin na rin siguro ni Kalinga Prab na wag naman siguro dalasan. Like araw-araw. Wag naman araw-araw, wag naman everyday. Basta paminsan-minsan pwede kasi unang-una hindi naman ipinagbawal ng Kalingap eh. So pangit lang yung halos araw-araw na palagi na lang. So kahit kunting bigyan niyo naman ng privacy, hindi lang si Viancy, kundi yung buong pamilya. Consideration naman. Konsiderasyon naman. Kasi hindi, kasi for me, hindi, kasi naisip ko, hindi kasi mahihiyang tatanggihan, mahihiyang hindi yan. Kasi andun na yung mabait talaga. Mabait sila sa ibang tao. So, tayo na lang mismo ang mag-adjust or mag-isip na wag naman yung araw-arawin, wag naman dalasan. So, yun lang. So, wag nating wag nating abusuhin yung kabaitan ng ibang tao. For me lang yan reaction ko lang. Kasi siguro nasabi ni Kalinga Prab, so maraming nakatutok pa. Siguro napansin na ni Kalinga Prab siguro na maraming naka-vlog doon, maraming naka-video. May mga post sa TikTok. May mga post sa TikTok ba or sa lahat ng platform sa social media, mapa Facebook. Siguro, ganun siguro. Well, actually, slight pinagbabawal naman yan ni Kalinga Prab. Hindi totally. Hindi totoo. Kasi, nasabi na yun ni Kalinga Prab dati na kasi, ang alam ko, post sa TikTok. Kasi nga, ang kapag alam ko, tuloy-tuloy yung pwedeng i-vlog ang mga Kalingap Angels. Pag may event lang siguro, birthday, ganyan, kung may party, pwede. Kasi normal na yun na marami talagang magpupunta doon. Pero kung mga ordinaryong araw lang, tapos araw-araw kayo andun sa bahay nila, medyo ikis na yun para sa akin. Kahit sino naman. Yun. And then, ayun, isa pang comment, pati po yung bahay ni Viancy, preserve po natin. So, yun. Tapos, ito pa. Hindi lang makahindi sila nanay, pero nailang na din sila palaging may naka-video. Oo naman. At totoo yun. Kaya, inuulit ko lang, hindi makatanggi or nahihiya talagang tumanggi yung family ni Viancy na may mag-vlog doon. Ganyan, baka ang isagot pa sa kanila kung for example na natanggihan nila, baka makaano pa yung salita na nagkabahay lang kayo, umangat yung konti, nagbago ng ugali nyo, etc, bla bla bla, di ba? So ganun. So dapat tayo na din mismo ang mag-isip at makiramdam na wag naman yung ganun, wag naman yung sobra-sobra. I think wag pwedeng labis-labis. Para sa akin, pwede namang magbabanding pero off-cam, like walang posting, walang camera. Lalo na kasi tuloy-tuloy pa naman yung EDC. Kaya may EDC pa naman di ba? Kaya ang ibig sabihin ni Kalinga Prab, para abangan pa natin. Kasi kung lagi-lagi natin nakikita si Viancy sa araw-araw, parang wala na masyadong hindi na mamimiss ng yan. Pwede naman siguro magpunta doon, pero wag yung laging may nakatutok ng camera, yung kabang off-cam lang, banding-banding lang, ito ganyan, usap-usap, di ba? Okay yung ganun. Yun. Yung walang video na basta matagal na din yan sinasabi ni Kalinga Prab na talagang alam mo yun, yung palaging nagvi-video. Na-remember mo dati na isang buwan ba yon na hindi pinabablog ni Dr. Love nga nun? Yun.
nakaraang ano yun, medyo matagal na kasi karambon. napansin nila, araw-araw na lang na lagi na thumbnail na lang mukha ni Beyonce, lagi na lang na interview. Tsaka ay, hindi naman, ay, ano naman kasi, si Dr. Love lang naman kasi yung usually nakapag-video kaya, no. Pero kasi lately, ng mga magkakaibigan, although kasi, alam mo naman, mga Jinsey ngayon, kapag ka nagkakasama-sama, talagang agad-agad Doon yung TikTok kulitan. banding yan. TikTok banding, ganun. Yes, TikTok banding. Kasi may mga cellphone eh. And maybe para ma-avoid na rin yung judgment, so on and so forth. Tsaka Pwede mga naman ano, makipag hindi para iwas bash na lang din. pwede naman mag-banding, pero alam natin na wala na lang sigurong kamera. kasi alam natin na hanggang ngayon talaga andyan pa yung mga basher ng Beyonce at saka ng IDC, di ba? Yes. Hindi pa nawawala. Yun. Paano mag-privacy lagi laman ng vlog? Ngayon din, laging laman din ni Dr. Love. So, I think yung comment na yun ni Kalinga Prab, although walang name or hindi nag-drop name si Kalinga Prab, kung intindihin mo, sila na mismo magko-consider nun. Ang makakaintindi siguro noon, ang matatamaan sa comment Kalinga Prab, yung mga yung lagi nakapag-vlog doon kina Beyonce. Yun. Lagi minablog. Yun. Kasi ulitin ko lang din, hindi makakatanggi ang family ni Beyonce kasi andun yung maihiya, syempre baka ano pang sabihin eh. So about naman kay balikan natin si Marian. For me, normal na yon na gawin ng magkakaiban, pero gawin ng magkakaibigan na yung ganun, magkulitan, magkabiroan, pero nagkaroon ng konting simplang lang siguro kasi doon sa bakit na post pa sa Facebook. Siguro andun na yung tamang trip lang din. Para ganun kasi magkakaibigan, pero For fun. for fun ganun, pero okay lang sana kung kung masabi natin ordinaryong tao lang si Beyonce na gaya natin na parang walang mahingi pero pag isang Beyonce kasi na alam natin maraming bashers yan. Bakit ba maraming bashers ang isang Beyonce? Bakit maraming haters Hindi yan? naman, Kasi alam natin sikat kasi. Hindi naman like sobrang daming bashers. I mean, kahit yung fans Artistahe. kahit yung fans mismo ni Beyonce ay napupuna yung post na yon. Hindi yan. nga nila naintindihan. Siyempre, hindi rin natin yan maiiwasan na sa ganong post ay may mga magre-react talaga. So, lesson learned ay yung yung formal post na lang. Listener siguro, wag na mag-post sa Facebook ng ganon. Yung tipong kumbaga sa bagay magkakaibigan kasi mga ginseng yun pag magkita andun yung biroan mag-TikTok agad. Siguro TikTok pwede ba siguro? Wag lang din dalasan kasi mayroon ding sa Kalinga Prab dyan. Yes. Na wag Araw-araw sa araw-araw sa TikTok. Sa TikTok. Sa TikTok? TikTok. Ganyan. So, ayun, ako naman para sa akin, sa mga kaibigan ni Beyonce, proud ako kay Beyonce talaga. Wala akong problema sa mga kung sino mang kaibigan ni Beyonce. Kasi maganda yun, na marami siyang kaibigan, marami siyang kakampi. Banding lang ba? Yun yun. Pero sila na rin yung consider at maintindihan nila na, I think, tama na. Na tayo. At saka maintindihan naman siguro ni Marian kasi alam niya na ang Beyonce pala maraming supporters so maraming fans, di ba? Ay, oo. Ayun, maintindihan ni Marian kasi alam ko papunta na rin dyan si Marian sa kung anong kinatatayuan ngayon ni Beyonce kasi ang isang Marian ngayon medyo possible na rin eh. Yan yung susunod na talaga. So, ayun lang ang masasabi natin. So yun lang guys, dapat good vibes pa rin. Paminsan-minsan pag-usapan natin kung ano yung mga dapat pag-usapan, itama at wag tayong mangbash. So yun lang yan. Intindihin po natin yung for example, si Marian, intindihin po natin na magkakaibigan po sila kasi ang isang Marian hindi naman po yan ibang tao para kay Beyonce girl, magkakaibigan sila. So normal na yun na paminsan-minsan may biruan, magkulitan, pero yung post sa Facebook, yun nakita kong may mali kasi hindi na, kumbaga si Beyonce kasi sikat na artistahin yung dating, so maraming fans, maraming pupuna. Tapos ang pangitan dito kung sakyan pa ng mga bashers. Hindi, yung mismo mga fans talaga, parang hindi talaga nila nagustuhan na bakit gano'n, di ba? Sana hinayaan na lang magpahinga or like matulog, wag na lang istorbohin. Kung about naman sa privacy na sinasabi ni Kalinga Prab, ox din ako doon, maganda rin yun. Wag naman araw-araw kasi wag naman na bigyan din privacy yung family ni Beyonce. Hindi lang si Beyonce yung buong family niya. Wag naman araw-araw na laging nandoon sa bahay nila, di ba? Wag naman ganun. Doon mo ilagay yung camera, hindi na tayo makita dito. Yes.
Huwag naman araw-araw laging nasa bahay nila. Kasi, syempre kahit sino naman, dapat consideration lang yun. Consideration Yung na lang. isang araw ka na nga lang nandiyan, na yan, medyo off na yan, pangalawang araw. Pero, para kay Beyonce, okay lang yan. Pero, syempre, isipin natin na yung privacy ng pamilya. Kaya, okay yung sinabi ni Kalinga Prab. For me, thumbs up ako sa sinabi ni Kalinga Prab. Yes. Yun lang yun. Nabigyan, Ano lang yun? Bigyan din ng privacy ang family ni Beyonce. Yes, it's it's also consideration sa pamilya ni Beyonce. And at the same time, para, alam mo yun, magkaroon sila ng privacy. Yes. And magkaroon sila ng peace of mind. Diba? Yeah. Yung sila lang sa bahay nila, ganon. And syempre si Beyonce din is makapagpahinga din ng maayos, makapag-aral. Diba? Kasi kapag ka maraming bisita, laging may mga kasama, hindi ka talaga tuluyang makapagpahinga or like hindi ka makapokus sa kung anong gagawin mo kasi syempre unahin mo yung bisita mo, 'di ba? Mahirap pala wala pagsikat, no? Oh. Ang dami kang fans, Actually magiging sensitive yung mo. buhay mo. Oo. Hindi marami Yung na mga nakabantay. dating ginagawa mong normal lang hindi ay Hindi okay na- lang siguro kung yung branding mo is kwela, yung branding mo joke. Oo. Yung ginagawa mong katatawanan yung buhay mo, okay lang yon kasi nasasana yung mga fans mo noon. Oo. Ang branding kasi ni Beyonce is Seryoso eh. very demure, cutesy. Ipsy. Pasimple lang ganon, yung hindi natin siya usually nakikita na nilalaro, ganon yung pinagtititripan, di ba? So, okay, para sa akin, hindi ko nagustuhan yung post, pero hindi ko rin ibaba si Marian. So, maybe, kung nakakabasa si Marian ng mga medyo off comments, I think Kumbaga, that's a lesson learned. Ikaw lesson learn na lang sa Yes, mga lesson learned na nangyaring lang. ganon. And, ngayon, alam na niya yung mga gagawin o hindi. Diba? Yung mga ipopost or hindi. Kung Ganon. dapat, alam na yung dapat at hindi dapat. So, yun lang yun. So, maraming salamat guys sa mga nag-like and share. Thank you very much po sa inyo, no? Huwag niyo kalimutang suportahan po Wow Life TV and Miss M. Slime. Salamat po sa Thank inyo you, lahat. Salamat guys. pong Team Kalingap. Salamat sa mga nag-like and share. Babush!